May mga taong nagbibigay ng inspirasyon at kapayapaan sa buhay natin. Pero meron ding mga taong unti-unting kumukuha ng ating oras, ng ating enerhiya at ng ating saya nang hindi natin agad napapansin. Kaya paano mo malalaman kung ang isang tao ay may ugaling dapat mong pag-ingatan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 13 senyales na maaaring nagpapakita na ang taong kaharap mo o kasama mo ay may mga katangiang nakakasama sa iyong buhay. Number 1, mahilig manira ng ibang tao. May mga taong parang hindi kumpleto ang araw kapag wala silang nasasabing masama tungkol sa ibang tao. Kapag may bagong balita, ang una nilang hinahanap ay ang pagkakamali nito. Kahit walang sapat na ebidensya, handa silang magdagdag ng kwento, mag-imbento ng detalye, o magpalaki ng issue para lang maging mas interesting ang usapan. Sa umpisa, baka isipin mong normal lang yon. Tsismisan lang naman, sabi mo sa sarili mo. Pero halos lahat ng tao sa paligid niya ay may masama siyang sinasabi. Ang kaibigan niya, may reklamo siya. Ang katrabaho niya, may pinta siya. Kahit sariling kamag-anak niya, hindi nakakaligtas sa paninira. Ang mas nakakatakot, habang nakangiti siyang kinakausap ka, iniisip mo kung ano rin kaya ang sinasabi niya tungkol sa'yo kapag nakatalikod ka na. If someone enjoys destroying other people's reputation, don't be surprised kung isang araw, ikaw na ang susunod na topic ng kanyang kwento. Ang paninira ay kaya nitong sirain ang tiwala, wasakin ang pagkakaibigan, at magdulot ng sakit na minsan ay mas mahirap pagalingin kaysa sa pisikal na sugat. Isang maling kwento lang ang kumalat at maaaring magbago ang tingin ng maraming tao sa isang inosenteng tao. May kasabihan na great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. May mahalagang aral itong ipinapakita. Ang taong laging nakatuon sa pagkukulang ng iba ay kadalasang walang oras para pagbutihin ang sarili niyang buhay. Mapapansin mo rin na ang ganitong tao ay bihirang magbigay ng encouragement. Sa halip na purihin ang tagumpay ng iba, hahanap siya ng paraan para maliitin ito. Kapag may na-promote, sasabihin niyang sip-sip lang yun. Kapag may yumaman, sasabihin niyang may daya. Kapag may umangat, hahanapan niya agad ng bahid para hindi ito magmukhang kahanga-hanga. Kaya piliin mong lumayo sa mga taong ang paboritong libangan ay sirain ang pangalan ng iba. Dahil ang taong walang respeto sa reputasyon ng kapwa ay malamang na wala ring respeto sa relasyon, tiwala at kapayapaan ng isip mo. Protect your peace. Choose your circle wisely. At mas piliin mong maging tao na nag-aangat kaysa naghihila pababa. Number 2, hindi patas sa kapwa. Isa sa pinakamalinaw na senyales na masama ang ugali ng isang tao ay kapag wala siyang pakialam kung patas ba ang ginagawa niya sa iba. Ang mahalaga lang sa kanya ay siya ang manalo, siya ang makinabang, at siya ang mauna kahit may matapakan pa siyang ibang tao. Makikita mo ito sa mga simpleng sitwasyon sa araw-araw. Halimbawa, kapag may group project, gusto niyang kasama ang pangalan niya sa tagumpay, pero halos wala naman siyang ambag. Kapag may pagkakataong kumita ng mas malaki, handa siyang magsinungaling, umandaya para lang makuha ang gusto niya. At kapag may pagkakamali, mabilis nang ipapasa ang sisi sa iba para siya ang magmukhang malinis. Ang mas masakit, madalas hindi mo agad mapapansin ang ganitong klase ng tao. Sa umpisa, mukhang mabait, friendly, at very convincing. Pero habang tumatagal, mapapansin mong palaging siya ang panalo at ikaw ang laging nagsasakripisyo. Unti-unti niyang kinukuha ang oras, tiwala at effort mo nang hindi man lang iniisip kung ano ang epekto nito sa'yo. Sa buhay, normal lang na gustuhin nating magtagumpay. Walang masama sa pagiging ambisyoso. Pero ibang usapan na kapag ang success mo ay nakatayo sa panluloko, panlalamang o pananamantala sa kapwa. Winning at the expense of others is not real success. Kaya kapag napansin mong may taong paulit-ulit na hindi patas sa pakikitungo, huwag mong baliwalain ang red flag na yon. Dahil kung kaya niyang gawin yun sa ibang tao, malaki ang posibilidad na gawin din niya yun sa'yo kapag dumating ang tamang pagkakataon. Piliin mong makisama sa mga taong marunong lumaban ng patas, marunong rumispeto, at marunong magtagumpay nang hindi kinakailangang manakit o manlamang ng iba. Mas mahalaga ang malinis na konsensya at tunay na integridad kaysa sa anumang tagumpay na nakuha sa maling paraan. Number 3, ginagamit ka lang kapag may kailangan. May mga tao na parang nawawala sa radar
kapag maayos ang lahat. Pero bigla na lang susulpot kapag may kailangan sila. Magme-message, tatawag, o magiging sobrang bait na parang matagal kayong hindi nagkita. Sa umpisa, iisipin mo na baka namimiss ka lang nila o gusto lang nilang kumustahin ka. Pero halos lahat ng paglapit nila ay may kasunod na pabor, may kasunod na hiram o request. Pero kapag ikaw ang nangangailangan ng tulong, madalas silang busy. Marami silang dahilan o hindi man lang nagre-reply. Pero kapag sila ang may problema, gusto nilang available ka agad. Parang ang tingin nila sa'yo ay isang convenience, hindi isang tunay na kaibigan o taong mahalaga sa kanila. Ikaw ang laging nagbibigay ng oras, ng effort, ng pera o emotional support. Pero bihira kang makatanggap ng parehong pag-aalaga. Ang relasyon ay nagiging one-sided. Ikaw ang laging nag-a-adjust habang sila ang laging nakikinabang. Ang mas nakakalito pa, marunong silang gumamit ng matatamis na salita. Sasabihin nilang, ikaw lang kasi ang malalapitan ko. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. At dahil mabuti ang puso mo, paulit-ulit kang tumutulong. Pero kapag nakuha na nila ang gusto nila, bigla na naman silang magiging tahimik hanggang sa susunod na kailangan kanila. Remember this, ang tunay na relasyon ay may give and take. Hindi kailangang pareho ang halaga ng naibibigay ng bawat isa. Pero pareho dapat ang respeto. Pareho dapat ang pagpapahalaga at malasakit. Kung palagi kang nagbibigay at palagi lang silang tumatanggap, hindi na yun healthy relationship, kundi isang uri ng paggamit. Hindi ka selfish kapag natutunan mong magtakda ng boundaries. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat para lang mapatunayan na mabuti kang tao. Minsan, ang pinaka-responsabling desisyon ay ang magsabi ng hindi at protektahan ang sarili mong oras, ang sarili mong lakas at ang kapayapaan ng isip mo. Tandaan mo, ang mga taong tunay na nagmamahal at nagpapahalaga sa'yo ay mananatili sila sa tabi mo kahit wala silang mapapala. Dahil ang tingin nila sa'yo ay hindi isang pagkakataon, kundi isang taong mahalaga at karapat-dapat pahalagahan. Number 4, madaling magtanim ng galit at gumanti. May mga tao na kapag nasaktan o hindi nakuha ang gusto nila, dinadala nila ang galit sa loob ng mahabang panahon. Parang may listahan sila ng lahat ng taong sa tingin nila ay nagkamali sa kanila. At sa bawat pagkakataon, naghihintay lang sila ng tamang timing para makabawi. Normal lang naman na magalit, tao tayo, at lahat tayo ay nasasaktan. Pero iba ang simpleng galit sa galit na ginagawang lifestyle. Ang taong madaling magtanim ng sama ng loob ay kadalasang gusto niyang maghiganti. Gusto niyang maramdaman mo rin ang sakit na nararamdaman niya. Kahit pa mas malaki ang pinsalang maidulot nito. Mapapansin mo ito sa maliliit na bagay. Isang biro na hindi niya nagustuhan. Isang pagtanggi sa pabor na hinihingi niya. O isang hindi pagkakaunawaan lang, pero pagkatapos nun ay bigla siyang magbabago ng pakikitungo. Magiging malamig siya, magsisimulang manira, o hanap ng paraan para ipahiya ka sa harap ng ibang tao. Imbis na ayusin ang problema, mas pinipili niyang palakihin ito. The scary part is, hindi lahat ng gumaganti ay ginagawa ito ng harapan. May iba na ngumingiti pa rin sa'yo, nakikipag-usap pa rin sa'yo ng maayos, pero sa likod mo ay unti-unti ka ng sinisiraan o sinasabotahe. They don't throw stones immediately. They wait for the perfect moment. Ang ganitong ugali ay nakakasira ng tiwala at relasyon. Dahil sa halip na matutong magpatawad at mag-move on, pinipili nilang ikulong ang sarili sa galit. At habang iniisip nilang napaparusahan nila ang ibang tao, sila rin mismo ang unti-unting nauubos ng negatibong emosyon. Kaya kung may taong paulit-ulit na ipinapakita ang ganitong ugali, maging maingat. Mas mabuting maglagay ng healthy boundaries at piliing lumayo kung kinakailangan. Dahil ang tunay na lakas ay nasusukat sa kakayahan mong piliin ang kapayapaan kaysa sa walang katapusang cycle ng galit. Remember this, ang taong marunong magpatawad ay may pinakamalakas na karakter dahil pinipili niyang palayain ang sarili sa bigat ng sama ng loob at mamuhay ng may kapayapaan. Number 5, mahilig mangmanipula. Ang pinakamapanganib na tao ay marunong ngumiti, marunong magsalita ng mahinahon at marunong kang kumbinsihin hanggang sa hindi mo na namamalayan na kontrolado na pala niya ang mga desisyon mo. Ang isang manipulative na tao ay bihasang maglaro ng emosyon. Kapag hindi niya nakuha ang gusto niya, bigla siyang magiging malungkot, magtatampo, o kaya ay ipaparamdam sa'yo na ikaw ang masama. Imbes na pag-usapan ang problema ng maayos, babalik na rin niya ang sitwasyon
hanggang sa ikaw pa ang humihingi ng tawad kahit wala ka namang ginawang mali. That's the power of emotional manipulation. Marahil naranasan mo na ito. Nag-set ka lang ng simpleng boundary, pero bigla kang tinawag na selfish. Tumanggi ka lang sa isang pabor, pero pinaramdam sa'yo na wala kang utang na loob. Nagpahayag ka lang ng nararamdaman, pero ang ending, ikaw pang napilitang mag-explain at mag-guilty. Unti-unti, nagsisimula kang magduda sa sarili mong isip at damdamin. Mas delikado pa rito, madalas paulit-ulit ang cycle. Kapag may kailangan siya, sobrang bait at sweet niya. Bibigyan ka ng papuri, aalagaan ka, at ipaparamdam na mahalaga ka. Pero kapag nakuha na niya ang gusto niya, nagbabago ang pakikitungo niya. Bigla siyang malamig, bigla siyang nagagalit, o parang wala kang halaga. Tinatawag itong control through emotions. At maraming taong nahuhulog dito nang hindi nila namamalayan. Ang totoo, ang isang taong tunay na nagmamalasakit ay hindi kailangang gumamit ng guilt, ng takot o pressure para makuha ang gusto niya. Iginagalang niya ang iyong oo at pati ang iyong hindi. Naiintindihan niya na may karapatan kang magkaroon ng sariling opinyon, sariling desisyon at sariling limitasyon. Kaya kapag palagi kang nauuwi sa paghingi ng tawad kahit hindi mo alam ang kasalanan mo, kapag lagi kang naglalakad na parang may takot na baka may magawa kang mali, o kapag pakiramdam mo ay nawawala na ang boses at kumpiyansa mo sa sarili, huwag mong baliwalain ang mga senyalis na yon. Minsan, nasa piling ka lang ng tao sanay gumamit ng manipulation para makontrol ang iba. Tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal, pagkakaibigan o respeto ay hindi ipinipilit at hindi ipinaparamdam sa pamamagitan ng guilt. Healthy relationships are built on honesty, trust, and mutual respect, not on manipulation and control. Number 6, palaging nagdadala ng gulo. May mga taong kapag dumating sa isang lugar, parang kasabay nilang dumarating ang problema. Kahit tahimik ang sitwasyon, nagagawa nilang lumikha ng conflict, misunderstanding, o drama na dati namang wala. At ang nakakagulat, parang sanay na silang mabuhay sa ganitong klaseng environment. Mapapansin mo ito sa paraan ng pakikitungo nila sa iba. Mahilig silang magkalat ng chismis, magbanggit ng mga salitang alam nilang makakasakit o magsabi ng mga bagay na pwedeng pagmulan ng away. Minsan sasabihin pa nila, sinasabi ko lang naman ang totoo. Pero ang totoo, gusto lang nilang makakita ng reaksyon at gulo. They thrive on chaos. Kapag may dalawang taong magkasundo, gagawa sila ng kwento para magkaroon ng tampuhan. Kapag may masayang usapan, maghahanap sila ng negatibong komento para masira ang mood. At kapag may problema na, sa halip na tumulong sa pag-aayos, mas lalo pa nilang pinapalaki ang issue hanggang sa mas maraming taong madamay. Ang mas delikado, unti-unti kang maapektuhan kapag palagi mo silang kasama. Imbis na magkaroon ka ng peace of mind, mapapansin mo lagi kang stressed, laging may iniisip, at parang hindi nawawala ang tensyon sa paligid mo. Kahit wala kang ginagawang mali, nadadamay ka sa mga away at intriga na sila mismo ang nagsimula. Hindi ibig sabihin na ang isang taong may problema ay masama na agad. Lahat tayo ay dumaraan sa mahihirap na panahon. Pero iba ang taong paulit-ulit na gumagawa ng gulo kahit kaya naman itong iwasan. Imbis na maging bahagi ng solusyon, mas pinipili niyang maging sanhi ng problema dahil doon siya nakakaramdam ng kontrol o atensyon. Kaya mahalagang obserbahan ang epekto niya sa mga tao sa paligid niya. Kung saan siya naroon, ay laging may alitan, laging may samaan ng loob, at sirang relasyon. Maaaring yun na ang pattern ng kanyang pagkatao. Tandaan mo, ang mabuting tao ay nagsisikap na magdala ng kapayapaan, respeto, at pagkakaunawaan. Samantalang ang taong palaging nagdadala ng gulo ay kadalasang nag-iiwan ng sugat, pagod, at pagkawala ng tiwala. Ang pinakamagandang paraan para mapanatili ang sarili mong kapayapaan ay ang lumayo sa taong mas pinipili ang drama kaysa maayos na samahan. Number 7, mahilig mang insulto at manghamak. May mga tao na parang hindi kumpleto ang araw nila kapag wala silang napapahiya o napapababa ang tingin sa ibang tao. Madalas, itinatago nila ito sa likod ng mga salitang, joke lang naman, o kaya, huwag kang masyadong sensitive. Pero ang totoo, ang paulit-ulit na pag-iinsulto ay isang paraan ng pagmamaliit at unti-unting pagsira sa tiwala ng isang tao sa sarili niya. Marahil naranasan mo na ito. Excited kang magbahagi ng isang achievement, pero ang unang maririnig mo, ang dali lang naman yan. Kapag may bago ang damit, sasabihin nila,
hindi bagay sa'yo. Kapag may pangarap kang gustong abutin, imbis na suportahan ka, sasabihin nilang, sigurado ka bang kaya mo? Sa bawat salitang yun, parang may maliit na sugat na unti-unting lumalalim. Ang taong mahilig manghamak ay kadalasang gustong maramdaman na mas mataas siya kaysa sa iba. They feel powerful when someone else feels small. Kaya imbis na magbigay ng encouragement, mas pinipili nilang magbigay ng criticism na walang malasakit at komento na nakakasakit ng damdamin. Ang mas nakakalungkot, kapag matagal kang nakasama ng ganitong klaseng tao, maaari mong simulang paniwalaan ang mga sinasabi niya. Magdududa ka sa sarili mong kakayahan. Matatakot kang sumubok ng bago. At iisipin mong hindi ka sapat. Unti-unti nitong ninanakaw ang confidence mo nang hindi mo namamalayan. Pero tandaan mo ito, ang taong may respeto ay marunong magbigay ng opinyon ng may kabutihan at pag-unawa. Alam niyang may malaking pagkakaiba ang pagiging honest at pagiging intentionally hurtful. Kaya kapag may taong palaging ginagawa kang target ng pag-iinsulto at panghahamak, huwag mong isipin na normal lang yon o bahagi lang ng pagiging close niyo. Respect is not optional. At ang mga salitang paulit-ulit na nakakasakit ay malinaw na senyales na may problema sa paraan ng pagtingin niya sa kapwa. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong itataas ka kapag nadadapa ka. Dahil ang tunay na relasyon ay dapat nagbibigay ng lakas ng loob, hindi ng takot at pagdududa sa sarili. Number 8, hindi marunong magpasalamat. May mga taong kahit gaano kalaki ang nitulong mo, parang normal lang sa kanila ang lahat. Wala kang maririnig na salamat. Wala kang mararamdamang appreciation. At sa halip na maging grateful, parang iniisip pa nilang obligasyon mong gawin ang lahat para sa kanila. Sa umpisa, baka isipin mong hindi lang sila expressive, pero habang tumatagal, mapapansin mong paulit-ulit itong nangyayari. Ikaw ang laging nagbibigay ng oras, ng effort, at suporta. Pero kapag kailangan mo ng konting pagkilala o tulong, bigla silang nawawala. Kapag may kailangan sila, alam nilang lumapit sa'yo. Pero kapag nakuha na nila ang gusto nila, parang wala ka ng halaga. Ang isang taong hindi marunong magpasalamat ay kadalasang may pakiramdam na entitled siya sa kabutihan ng iba. Iniisip niyang deserve niya ang lahat, kaya hindi na niya nakikita ang sakripisyo ng mga taong nasa paligid niya. Kahit may gumawa ng malaking pabor, ang tingin niya rito ay isang ordinaryong bagay lang. Isipin mo ang isang halaman na palagi mong dinidiligan pero hindi mo nakikitang lumalago. Ganon din ang pakiramdam kapag patuloy kang nagbibigay sa isang taong hindi marunong mag-appreciate. Unti-unti kang napapagod, nauubos ang energy mo, at nagsisimula kang magtanong kung may halaga pa ba ang lahat ng effort na inilaan mo. The truth is, gratitude doesn't cost anything. Sapat na ang isang taos-pusong thank you. Isang simpleng pagkilala o isang maliit na kilos na nagpapakitang pinahahalagahan ka nila. Kaya kapag may taong palaging tumatanggap pero hindi marunong magpasalamat, maging maingat. Dahil ang taong hindi marunong magpahalaga sa maliliit na kabutihan ay madalas ding hindi marunong magpahalaga sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Piliin mong ilaan ang oras at kabutihan mo sa mga taong marunong magpasalamat, marunong magbalik ng respeto, at marunong pahalagahan ang bawat tulong na natatanggap nila. Dahil sa isang relasyon, appreciation is one of the simplest ways to show love and respect. Number 9, kontrolado niya ang lahat. May mga taong gusto nilang sila ang masusunod sa lahat ng pagkakataon. Sa una, maaari mo itong mapagkamalang pagiging responsable o pagiging natural na leader. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, ang gusto talaga nila ay kontrolin ang bawat desisyon, bawat kilos, at maging bawat iniisip mo. Sila ang klase ng taong gustong sila ang pipili kung sino ang dapat mong kaibigan, kung saan ka dapat pumunta, kung paano mo gagastusin ang pera mo, at kahit ang maliliit na desisyon sa buhay mo. Kapag iba ang opinyon mo, bigla silang nagagalit, nagtatampo, o kaya naman pinaparamdam nilang mali ka. Nawawala ang confidence mo dahil lagi mong iniisip kung ano ang magiging reaksyon nila. Ang mas delikado, madalas hindi ito halata. Gumagamit sila ng guilt, silent treatment, o mga salitang, ginagawa ko lang naman ito para sa'yo, or kung mahalaga talaga ako sa'yo, susundin mo ako. It sounds caring, pero ang totoo, ginagamit nila ang emosyon mo para makuha ang gusto nila. That's emotional control. Sa isang healthy relationship, may respeto sa personal boundaries at may kalayaan ang bawat isa na magdesisyon. Ang tunay na pagmamalasakit ay nagbibigay ng gabay,
hindi ng kulungan. Kung napapansin mong palagi kang natatakot magsalita, nahihiyang maging ikaw, o pakiramdam mo kailangan mo munang humingi ng approval bago gawin ang kahit simpleng bagay, magandang tanungin ang sarili mo. Ginagalang ba ako ng taong ito? O gusto lang niya akong kontrolin? Tandaan mo, ang taong tunay na nagmamahal at gumagalang sa'yo ay hindi ka gagawing sunod-sunuran. Bibigyan ka niya ng space para lumago, para matuto, at para maging sarili mo. Because real love and real respect don't control people. They help them become better. Number 10, naiinggit sa tagumpay ng iba. Hindi lahat ng ngiti ay tanda ng tunay na kasiyahan para sa'yo. May mga taong magaling magpalakpak sa harap mo, pero sa loob nila ay umaasa silang hindi ka na mas umaangat pa. Isa ito sa pinakamahirap mapansing ugali dahil kadalasan ay nakatago sa likod ng mga mabubuting salita at peking suporta. Kapag ang isang tao ay puno ng inggit, nahihirapan siyang maging genuinely happy sa tagumpay ng iba. Imbis na sabihin, deserve mo yan, mas madalas niyang hanapan ng butas ang achievement mo. Sasabihin niyang, sinuwerte ka lang, may connection ka lang, baka hindi mo naman talaga pinaghirapan ang narating mo. Parang laging may disclaimer ang bawat tagumpay mo para lang mabawasan ang halaga nito. Mapapansin mo rin na kapag may magandang nangyari sa buhay mo, mabilis niyang ibabalik ang usapan sa sarili niya. Imbis na i-celebrate ka, ikikwento niya kung bakit mas mahirap ang pinagdaanan niya o kung bakit mas karapat dapat siyang makatanggap ng papuri. Everything becomes a competition. Para bang hindi siya mapalagay hanggat hindi siya ang nasa spotlight. Mas nakakabahala kapag ang inggit ay nauuwi sa paninira. Unti-unti siyang magpapakalat ng negatibong kwento, magbibigay ng backhanded compliments, o gagawa ng mga salitang may halong pagmamaliit. Halimbawa, sasabihin niyang, ang galing mo naman, pero baka one time lang yan. O kaya, madali lang naman kasi ang ginawa mo. Mukhang papuri, pero may kasamang tusok na unti-unting sumisira sa kumpiyansa mo. Ang totoo, walang taong nawawalan dahil umangat ang iba. Ang tagumpay ng isang tao ay hindi nangangahulugang limitado na ang pagkakataon para sa lahat. Someone else's success is not your failure. Kapag marunong kang matuwa sa panalo ng iba, mas nagiging maluwag ang puso mo at mas nagkakaroon ka ng inspirasyon para pagbutihin din ang sarili mong buhay. Kaya kapag may taong hindi kailanman marunong magdiwang ng tagumpay mo at palaging naghahanap ng paraan para maliitin ito, maging mapagmatsyag ka. Ang tunay na kaibigan at mabuting kasama ay ipinagdiriwang pa nila ang bawat panalo mo dahil alam nilang ang liwanag ng iba ay hindi kailanman nakakabawas sa sarili nilang liwanag. Number 11, hindi marunong tumupad sa pangako. May mga tao talagang napakadaling magsabi ng promise. Ako na ang bahala. Huwag kang mag-alala, gagawin ko yan. Pero kapag dumating na ang oras ng pagtupad, bigla na lang silang nawawala. Marami silang dahilan. O kaya parang wala silang sinabi. Sa umpisa, maiintindihan mo pa dahil lahat naman tayo ay nagkakamali at may mga pagkakataong hindi talaga natin kontrolado ang sitwasyon. Pero kapag paulit-ulit na itong nangyayari, ibang usapan na yon. Ang isang taong hindi marunong tumupad sa pangako ay unti-unting sumisira ng tiwala. At ang tiwala, once it's broken, hindi ito basta-bastang nabubuo ulit. Bawat pangakong hindi natutupad ay parang maliit na bitak sa isang salamin. Sa una, halos hindi mo mapapansin. Pero habang dumarami ang bitak, darating ang panahon na tuluyan na itong mababasag. Marahil naranasan mo na rin umasa sa isang tao na nangakong sasamahan ka sa isang mahalagang araw, tutulungan ka sa oras ng pangangailangan, o magiging present kapag kailangan mo ng suporta. Dahil naniwala ka sa salita niya, nagplano ka, umasa ka, at nagtiwala ka. Pero sa huli, ikaw lang ang naiwan na naghihintay habang siya ay may bagong dahilan kung bakit hindi niya nagawa ang ipinangako niya. Ang mas masakit pa, may mga taong ginagamit ang pangako para makuha ang tiwala mo. They say exactly what you want to hear dahil gusto lang nilang makuha ang pabor o suporta mo sa sandaling yon. Magaling silang magsalita pero kulang sa aksyon. At tulad ng kasabihan, actions speak louder than words. Hindi naman ibig sabihin na masama na agad ang isang taong minsan hindi nakatupad sa pangako. Lahat tayo ay may pinagdadaanan at may mga pagkakataong hindi inaasahan ang mangyayari. Ngunit kung ang pagiging unreliable ay naging bahagi na ng kanyang ugali at wala man lang pagsisikap na itama ito, malaking senyalis yun na hindi niya pinahahalagahan ang tiwala at oras ng ibang tao. Kaya huwag mong sukatin ang isang tao
sa dami ng magagandang salitang kaya niyang sabihin. Sukatin mo siya sa dami ng mga pangakong tinutupad niya kahit walang nakakakita at kahit walang pumipilit sa kanya. Dahil ang tunay na integridad ay nasusukat sa kakayahang panindigan ang sariling salita. Number 12, masaya sila kapag may nabibigo. May mga taong kapag may narinig na magandang balita tungkol sa iba, tahimik lang sila. Pero kapag may narinig silang problema, kabiguan o pagkadapa ng isang tao, bigla silang nagiging interesado. Sila pa ang unang nagtatanong ng detalye, unang nagkikwento sa iba, at minsan pa nga ay may ngiti sa labi habang pinag-uusapan ng nangyari. Hindi man nila sabihin ng direkta, parang may bahagi sa kanila na natutuwa kapag nahihirapan ng iba. Para bang ang kabiguan ng ibang tao ang nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na mas mataas o mas magaling sila. Instead of being inspired by someone else's success, they secretly celebrate someone else's failure. Makikita mo ito sa mga simpleng sitwasyon. Kapag may kakilala kang nawalan ng trabaho, imbis na magbigay ng suporta, sasabihin pa nila, sabi ko na nga ba, hindi rin siya magtatagal. Kapag may negosyong nalugi, imbis na maawa, ang unang lumalabas sa bibig nila, buti nga sa kanya. At kapag may taong nagkamali sa harap ng maraming tao, ginagawa nila itong katatawanan sa halip na tulungan. Ang mas nakakalungkot, ang ganitong klaseng tao ay madalas nagpapanggap na concern. Kunwari ay nakikiramay. Pero ang totoo, curious lang sila para may maipagkalat o may bagong mapag-usapan. Naghahanap sila ng kwentong magpapasaya sa ego nila. Pero tandaan mo, ang tunay na mabuting tao ay naiintindihan niyang lahat tayo ay nagkakamali at dumadaan sa mahihirap na panahon. Kapag may nadapa, ang una niyang iniisip ay kung paano ito makakabangon. Kung mapapansin mong may taong laging excited sa malas ng iba, pero hindi marunong makisaya sa tagumpay ng kapwa, isa itong malaking red flag. Dahil ang taong walang puso sa kabiguan ng iba ay maaaring wala ring tunay na malasakit kapag ikaw naman ang dumaan sa pagsubok. Ang karakter ng isang tao ay kung paano siya tumugon kapag may ibang nagtatagumpay o may ibang nabibigo. Ang taong may mabuting puso ay marunong makisaya sa tagumpay ng iba at marunong ding umalalay kapag may taong nadapa. Dahil alam niyang balang araw, lahat tayo ay maaaring mangailangan ng parehong kabutihan. Number 13, walang pakialam sa nararamdaman ng iba. May mga taong parang hindi marunong makiramdam. Kahit nakikita nilang nasasaktan ka, tuloy pa rin sila sa pananalita o ginagawa nila na parang walang nangyayari. Para sa kanila, basta masaya sila o nakuha nila ang gusto nila, okay na ang lahat. Hindi nila iniisip kung may umiiyak na, may nasisiraan ng loob o may nawawalan ng tiwala sa sarili dahil sa mga kilos nila. Marahil nakaranas ka na ng ganitong sitwasyon. Naglakas loob kang magkwento ng problema mo. Pero imbis na makinig, ginawa pa nilang biro ang pinagdadaanan mo. O kaya naman, alam nilang may pinagdadaanan ka, pero patuloy ka pa rin nilang kinukutsa at pinapahiya sa harap ng ibang tao. Ang masakit, kapag sinabi mong nasaktan ka, sasabihin lang nila, ang sensitive mo naman. Joke lang naman yon. That's a major red flag. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay ang kakayahang maging kind, maging considerate, at isipin ang nararamdaman ng ibang tao bago kumilos. Dahil sa mundong puno ng stress at problema, ang konting empathy at compassion ay maaaring maging dahilan para gumaan ang araw ng isang tao, sa halip na lalo pa itong bumigat. Pero paalala lang, mahalagang tandaan natin na walang taong perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali, nasasaktan, nagagalit, at minsan ay nakakagawa ng mga bagay na pinagsisisihan natin. Kaya hindi ibig sabihin na kapag nakita mo ang isang ugali o dalawang ugaling nababanggit, masama na agad ang isang tao. We all have bad days, and we all have moments na hindi natin naipapakita ang pinakamabuting bersyon ng ating sarili. Ang tunay na dapat mong bantayan ay ang paulit-ulit na pattern ng kanilang pag-uugali. Kapag ang pagsisinungaling, pananamantala, paninira o kawalan ng respeto ay naging normal na bahagi ng kanilang pagkatao at wala silang pagsisikap na magbago, yun ang seryosong red flag. Mas lalo na kung alam nilang may nasasaktan na pero ipinagpapatuloy pa rin nila ang ginagawa nila. Remember this, hindi mo responsibilidad na ayusin ang lahat ng tao. Hindi mo kailangang manatili sa isang relasyon, pagkakaibigan o samahan na puro sakit, stress at disappointment ang nagbibigay sa'yo. Ang pinakamagandang desisyon ay ang maglagay ng healthy boundaries at piliing lumayo dahil pinahahalagahan mo ang sarili mong kapakanan. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong marunong rumispeto, marunong umamin ng pagkakamali at handang itama ang kanilang mali.
Ang mga taong nagpaparamdam ng seguridad, tiwala at kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa mga taong puro pangako pero paulit-ulit kang sinasaktan. Ang tunay na sukatan ng pagkatao ay kung paano niya tratuhin ang mga tao kapag wala siyang mapapala. Kaya maging mapanuri, makinig sa iyong instinct at huwag matakot piliin ang mga taong nagdadala ng kabutihan sa iyong buhay. Dahil ang tamang samahan ay hindi lang nagpapasaya sa iyo, tinutulungan ka rin itong maging mas mabuting tao.